Super Typhoon Sinlaku. Ayon sa NASA at iba pang international agency, ang bagyong ito ay tinuturing na pinakamalakas na ngayon 2026. Ang lakas ng bagyong ito ay umaabot ng 280 km per hour o 175 miles per hour na malapit sa gitna. At ang bugso ng hangin ay pumapalo sa 300 to 350 km per hour. Ito ay tinala bilang Category 5 na bagyo. Sa mga oras na to guys, araw ng linggo, na hindi mo akalain na mayroong parating na bagyo. Maliwalas pa ang paligid at maganda pa ang panahon. Nag-announce ang government ng Tinian na maghanda sa paparating na bagyo dahil hindi biro ang lakas ng super typhoon na ito. Sinabihan ng lahat ng mga nakatira dito na tanggalin ang maaaring liparin ng lakas na hangin. Lagyan ng mga harang mga pinto at ang mga bintana at siguraduhin hindi liliparin ang mga bubong. Dito sa compound namin ay masyado kaming abala para i-secure ng lugar. Chinik din namin ang mga generator kung puno ng diesel ang mga tangke. Lahat kami ng mga katrabaho ko ay meron kaming mga sarili-sarili mga tas at chinik din namin kung sapat ba ang supply ng pagkain. At ang iba naman ay nagdala ng mga bed o kutsyon para sa mga ibang Pilipino. Dahil itong room na to ay gagawing evacuation center. Pagdating nga ng tanghali, oras ng break time namin, ay inayos namin ang mga gamit namin na aming dadali. Tulad ng damit, short, at ilang damit na pantrabaho. Lahat ng mga importanteng gamit namin ay dinala na namin. Pagkatapos nga namin mag-ayos ng aming mga damit na dadalhin, ay nagpunta na kami sa hotel na malapit sa aming compound. Sa totoo lang guys, di namin alam kung gaano kalakas yung bagyo na paparating. Kaya lahat ng empleyado ng aming company ay dito dinala sa hotel. Dito sa hotel, bawat isang room ay meron 2 kama. Kaya 2 tao lang sa isang kwarto ang maaari. Oh, dyan nga raw. Dito sa hotel ng aming company ay maraming locals na gustong umupa. Kaso nga lang itong hotel na to ay nilaan nito para sa mga empleyado ng aming company. Sa araw na to ay masyadong abala kami ng mga kasama ko. Kahit yung mga nagawa na namin ay dapat i-double check pa rin namin. Pagdating nga ng hapon dito sa island, kumapal na ang ulap at biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa mga oras na to, alauna ng hapon, pansamantalang nawala ng kuryente. Kaya naiwan ng ibang mga kasama ko na nakabukas ang warehouse. Walang kuryente. Nawalang bigla. Kutan din namin ng ibang mga building. Chinek din namin kung nakasarada na yung mga pinto at kung nalagyan na rin ng mga plywood. Pagdating nga ng alas 2 ng hapon, dito na bumuhos yung malakas na ulan. Pero sabi sa balita ay hindi pa pumapasok sa island ang super typhoon. Di ito first time na nangyari sa island. Dahil noong October 25, 2018 ay dito din dumaan ang bagyong Yutu. Pagdating nga ng alas 6 ng gabi, dito na pumesto yung ibang mga Pinoy sa conference room. Dahil nga sa tinitirahan nilang barak, walang kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan. Kumain nga muna ako dito ng hapunan. Pagtapos noon ay hinanda ko na yung mga gamit na aking gagamitin. Handa ko na nga dyan yung flashlight, kapote, radyo para sa aking komunikasyon. Sabi nga sa balita ay medyo bumagal ang bagyo. Ngunit ito ay nananatili pa ring malakas. Paandarin mo na. Alas 12. 12. Para kasi alas 2 ang dating. At tamang-tama naman yung TBL. Pagdating nga ng April 14 na araw ng Martes, dito na lumakas ang hangin. Mga oras na to ay binuksan ko na ang generator. Di ko alam kung nararamdaman ng mga alaga naming aso merong paparating na malakas na bagyo. Dito nga ay nagbantay na ako ng mga generator. At inikutan ko na din kung maandar pa lahat ng mga ito. Sabi sa balita ay nagbago daw ang takbo ng bagyo. Imbis daw na papunta itong Guam, ay dito na daw ito pupunta sa Tinian at Saipan. Pagdating nga ng alas 6 ng umaga, ay dito na ako nagdagdag ng diesel sa mga tangke ng generator. Dahil nga ang bilin sa amin, wag nang lalabas pag lumakas na ang hangin sa labas. Halos 5 oras na tumatakbo ang generator, ay marami na rin nabawas na diesel. Dito nga ay pinultang ko na yung mga tangke ng mga generator. Para sa ganun, kung papasok na ang bagyo, ay abutin pa to ng kinabukasan. Mahirap magbaka sakali sa bagyong ito. Kailangang handa ka sa anumang mangyari. Katapos ko nga mapultang tong tangke ng generator, nagpuno din ako ng mga diesel sa mga container. Para naman ito sa mga generator na malayo sa aming compound. Hoy, Bordogay! Uwi na doon. Mga oras na to guys ay lumalakas na talaga ang hangin. Nabihan na din ako ng mga kasama ko, huwag nang lumabas at mag-stay na sa loob. Pero dito kumukuha lang ako ng tiyempo, maikutan ko ulit yung mga generator na binabantayan ko.
Pagpasok ko nga sa loob ng sasakyan, nagdesisyon ako na ikutan ulit yung mga binabantayan kong generator. Para sa ganun, kung hindi na ako makakalabas dahil sa malakas na bagyo, ay alam kong umaandar lahat ng mga generator. Sa mga oras na yan, habang ako ay nagmamaneho, ay napapaisip ako at nagdadasal na sana ay maging ligtas kaming lahat at walang masamang mangyari sa amin lahat dito. Sa totoo lang guys, maraming gumugulo sa isip ko. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman. Pero dahil alam ko may nagbabantay sa atin sa itaas, ay patuloy lang tayong lalaban at gagawa sa abot ng ating makakaya. Tatanghalian na nung dumating ako sa aming tinutuluyan. Di agad ako nakababa ng sasakyan. Dahil kung makikita niyo sa video ay bigla na lang lumakas ang hangin at lumakas na din ang buhos ng ulan. Pagpasok ko nga dito sa loob ng hotel ay pumila na ako para kumain. Ito makikita nyo yung ibang mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa island. Si Manay pala ang ano eh. Ang server eh. Sisyon? Manoy, Yes, hello. damihan mo yung sa akin ha. Ha? Damihan mo yung sa akin. Manoy. Oh, Manoy. Tapos kung ako kumain na hindi na ako lumabas para i-check ulit yung aking mga binabantayan na generator. Dahil sa mga oras na yan ay grabe na talaga ang lakas ng hangin. At hindi na biro kung susubukan ko pang puntahan yung mga binabantayan ko. Pagdating nga ng hapon, sabi sa balita, ay papasok na ng island ng super typhoon. Kawawa naman si Puti. Ayaw ng Tagalog. Yan si ano eh oh. Ayaw ni Kaukaw eh. Buti pa si hotdog. Home na home. Ay, kawawa naman. Hotdog. Ah, hotdog. Kapakain mo. Dito, dali. Dito. Oh, baka kagitin ka. Loko. Mahihain eh. Kapala mukha na ito ni ano eh. Hotdog eh. Sa mga oras na yan guys ay pumasok na sa island ang super typhoon. Pero sabi sa balita ay mas malakas pa ang bagyong ito sa mga susunod na oras. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero dapat ay maging alerto tayo sa bawat oras. Naka-duty ka pa rin? Bagyo na? Hindi na. Bayanihan na to. Kaya lang siyempre may oras lang din. Mamaya, hindi na. Oo, tulog na. Tulog na kayo. Kailangan naman pumasok eh. Pagsapit nga ng alas 8 ng gabi, maaga ako natulog para may lakas ako para sa kinabukasan. At pagising ko nga ng umaga, ito ang bumungad sa amin.